Kaawa-awang biktima nga ay ang nawawalang anak niyang si Ebeng. Isang kalunos-lunos na pangyayari, karumal-dumal na pagpatay, na ni minsan ay hindi naman inakala na mangyayari. Bakit kaya yon sinapit ng babae? At sino kaya ang responsable sa kanyang pagkamatay? Bago ko po simulan ang aking kwento, ako po ay nagpapaalala ng viewers discretion sa ating storya ngayon dahil maaaring makakita kayo ng hindi angkop para sa inyong pamilya o sa inyong kapamilya. Likas sa ating mga Pinoy ang pakikipagkaibigan. Ngunit, gaano mo ba kakilala ang iyong kaibigan o matalik na kaibigan? Lubos kayang mapagkakatiwalaan ang kaibigan na ito, lalo pat matagal mo na itong kakilala? Hapon noong ika-20 ng Mayo taong 2021, nang isang Rey de la Cruz ay nakakita ng bangkay sa may liblib na bahagi ng Sitio Bacal sa barangay Bagong Silang sa Quezon City. At dahil sa nakakasulasok nitong amoy, inireport ito ni Rey sa kapulisan. At agad namang dumating ang mga otoridad sa crime scene. Dahil sa naagnas na ang bangkay, ay hindi makilala ang pagkakakilanlan nito. Subalit nagpatuloy ang mga otoridad sa pagsisiyasat sa crime scene. Nagkumpulan ang mga tao sa palibot ng crime scene at isang post sa social media ang nakaagaw ng pansin sa pamilya ng babae habang nasa kanilang bahay sila. Aniya ng post ay nananawagan sila kung sino man ang nakakakilala sa bangkay na karumal-dumal na pinatay doon nga sa Sitio Bacal sa barangay Silangan. Ang post ay nakita ni Rachel Tria at ng kanyang ka-live-in partner. At itong si Jeremy nga ay nagdesisyon na puntahan ang lugar upang makisiyasat. Sa kabila ng daming tao na nakukumpulan at nakikiusyoso sa krimen na nangyari, ay nagawa ni Jeremy na makita ang sinasabing bangkay. Noong una ay hindi niya nakikilala ang pagkakakilanlan ng bangkay. Ngunit bigla na lang ay nakita niya ang magkabilang tattoo na nasa magkabilang kamay ng bangkay. Sa pagkakataon na yon ay napahagulgol si Jeremy at nasamit niya ang pangalang Ate Ebeng. At yun nga ay natukoy na ang pagkakakilanlan ng bangkay. Tinanong si Jeremy ng mga otoridad at si Jeremy naman ay sinabing kilala niya ang namatay at yun ay si Ate Ebeng niya. Siya si Noribe Tria Miklat o tinatawag na Ebeng Mayor, isang trans man, 21 anyos at miyembro ng LGBTQ+. At sinasabing nawawala ng 3 araw na. Si Ebeng ay inilalarawan ng kanyang pamilya bilang mabait, masipag mapagbigay, at mapagmahal na kapatid at kapamilya. At hindi nila lubos maisip kung bakit sinapit iyon ni Ebeng. Ano kaya ang nangyari kay Ebeng at bakit kaya niya sinapit ang napakakarumal-dumal na krimen sa patuloy na pagsisiyasat ng mga otoridad? Ayon sa investigasyon ay may isang lalaki na biglang lumapit sa kanila at nagsasabi na kilala niya ang bangkay na natagpuan sa silangan. Sa pagtataka ng otoridad, gayong wasak ang pagmumukha ng bangkay kung bakit nakilala agad yon ng kinikilalang impormante. At ang impormanting lalaki na yon ay walang iba kundi si Sander de la Cruz, aka Dugong. Hinayaan ng mga otoridad na magsalita si Dugong kung ano ang kanyang nalalaman sa pangyayari o bakit kaya niya nakilala kaagad ang bangkay. Dahil dito, itinuring ng mga otoridad si Dugong bilang person of interest sa karumaldumal na krimen na ito. Ayon kay Dugong na hindi mapakali habang nagsasalaysay, ay kilala niya ang bangkay bilang si Ebeng Mayor.
Inusisa ng investigasyon kung ano talaga ang kinalaman ni Dugong sa pangyayari dahil nahahalata na ito sa kanyang mga kilos hanggang sa dumating ang ama ni Ebeng at doon na siya ay umamin. Ayon kay Sander na humahagulgol na sa ama ni Ebeng at nagsasabi na patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Marami daw siyang mga kasamahan na tumulong sa kanya nang ginawa nila ang krimen. Ayon kay Sander Udugong, gabi noong ika-17 ng Mayo, taong 2021, ay nagkaayaan silang mag-inuman ni Ebeng. Napag-alaman na si Ebeng at ang kanyang kasintahan ay nagkaroon ng problema at nagkahiwalay, kaya mula sa Pampanga ay umuwi si Ebeng sa kanila sa Quezon City. At itong Sander na ito ay matagal nang kilala ni Ebeng at matalik pa nga daw niya itong kaibigan. Tapos nilang mag-inuman ay inihatid ni Ebeng at ni Sander si Cristel, isa pa nilang kasamaan sa inuman, sa kanilang bahay. Alas 12, madaling araw ng ika-18 ng Mayo. Noong nakauwi na si Cristel ay si Ebeng at si Sander ay pumunta ng Payatas at umano nakipagkita kay Nonoy at kay Tiago upang bumili ng ipinagbabawal na gamot o tinatawag na shabu. Maya-maya ay ginamit daw nila ang shabu at doon nga, habang nagkakasiyahan sila, ay bigla na lang sinikmuraan ni alias Nonoy si Ebeng at dahil doon ay biglang nawala ng malay si Ebeng. Dinala nila si Ebeng sa liblib na lugar doon sa may sitio Bakal doon sa Barangay Silangan sa Quezon City. At doon nila daw sinimulan ang panghahalay sa transman na si Ebeng. Ayon pa kay Sander ay ayaw niyang gawin ang naturang krimen pero tinututukan daw siya ng kalibre 22 na baril ni Nonoy kung kaya't wala siyang magawa kundi naging sunod-sunuran sa lahat ng gusto ni Nonoy at ni Tiago. Ang unang lumapastangan kay Ebeng ay si Nonoy raw. At habang ginagawa ni Nonoy yon ay naalimpungatan si Ebeng kung kaya tinutukan na naman siya ng baril ni Nonoy at inutusan na hampasin ng bato ang ulo ni Ebeng. Sa takot na siya ay barilin ay hinampas naman niya pero mahina lang daw ng bato ang ulo ni Ebeng. At sumunod na lumapastangan ay si Tiago naman. Ngunit si Ebeng ay nagkakamalay na kung kaya't hinampas ni Tiago ang ulo ni Ebeng hanggang sa ito ay hindi na nga bumangon. Tapos na makamundo nilang ginawa ay si Sander naman ang kanilang inutusan. Ayon pa kay Sander ay pikit mata niyang ginahasa din si Ebeng hanggang sa tuluyan nang natapos sila. Subalit si Nonoy ay kumuha ng matalim at mahabang kahoy at isinuksok ito sa maselang parte ng katawan ng transman na si Ebeng. At nagsitakbuhan na sila at iniwan nga ang bangkay. Ayon pa kay Sander ay sising-sisi siya sa kanyang ginawa pero nagawa na niya at umaasa siya na sana ay mapatawad pa siya ng pamilya ni Ebeng. Ngunit desidido ang pamilya ni Ebeng na pagbayarin ang mga kriminal. Sa kabutihang palad ay nadakip din ang dalawa pang sospek na nagngangalang Tiago at Nonoy. Itinuro ni Sander si Tiago na nakatira sa may Phase 4 sa may Payatas at sa may Phase 3 sa Payatas din nakatira si Nonoy. Napag-alaman ng mga otoridad na pinagnakawan rin nila si Ebeng ng kanyang cellphone, kwintas at relo. Ang naturang cellphone ay na-recover sa kamay ni Tiago at naisauli sa pamilya, ngunit ang relo at kwintas ay hindi na mahagilap. Harap sa patong-patong na kaso ng pagpatay, homicide with robbery, sina Tiago, Sander at Nonoy, at ngayon ay nakapiit sa Quezon City.
Kaparusahang reklusyon perpetua ang makukuha ng mga akusado mula sa mga patong-patong na kaso na ito. Nakuha man ni Ebeng ang hustisya na sinisigaw ng lahat, ngunit hindi pa rin ito maibabalik ang kanyang buhay. Malaking aral ang naidudulot ng kasong ito na hindi basta-basta dapat magtiwala sa kahit nga matagal mo nang kakilala. Huwag maging masyadong komportable sa isang taong akala mo ay hindi gagawa ng masama. At ipinapayo palagi ng mga otoridad na huwag po tayong gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot dahil ito ang nagiging ugat ng kahit anumang mga masasamang gawain at krimen sa ating bansa. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento ngayon, maaari po sana mag-subscribe kayo sa aking channel upang patuloy kayo makakita at makapanood ng mga ganitong klaseng krimen. Muli, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik.